Yang mga galing dyan, sa totoo lang, real talk lang tayo. Huwag niyong pangilagan yan, porket galing bilibid, ex-convict, naging inmate, pangingilagan nyo. Kausapin nyo. Maniwala kayo sa akin. Hindi kayo ipapahamak yan at may mapupulot kayong kabutihan at aral dyan. Dahil lumabas yan, ang baon niya, disiplina at respeto sa bawat isa. Yun no? Saan punta galing? Ay nako. Magandang gabi mga kalugar, kakosa, katropa, kaibigan, kumpare, kumare, lahat na. Sa inyo lahat, magandang gabi. Napakainit ng gabi. Sobrang init. Mag-iingat po kayo. Dahil yung temperatura ng init ngayon nakamamatay. Oh my God. Delikado. Paano pa kaya yung sa loob ng bilibid? Kamusta naman kaya yung sitwasyon nila ron? Siguro nagkitan sila ron, no, mga katropa, kakosa, kalugar. Kawawa naman. Yung mga nararamdaman nating init ngayon, wala pa saan nararamdaman nila yon. Sa atin may electric fan pa, nakatutok pa, may aircon pa dun. No choice sila. Wala silang ganun. May electric fan man, nakatutok yun para sa lahat. Pero yung man, bakit nga ba ako nandito? May pagkwentuhan lang naman. Dito, sa tarima ni Bosyo. Ano naman yung pag-uusapan natin? Natural. Alangan naman buhay ng kapitbahay nyo. Natural, kung ano yung konteksto na ginagawa ko, yung patungkol sa loob ng bilibid. Diba? Siguro naman ay hindi lingid sa kaalaman nyo na nitong mga nakaraang upload ko ng mga video ay iba't ibang bibig o bunganga yung mga narinig at napanood ninyo. Boses ng patunay at boses ng karanasan. Sa mga araw na yon, nang mag-upload ako ng mga videos na yan, napagtanto natin lahat, ninyo, na marami tayong natutunan o naaral man lang patungkol sa sitwasyon sa loob ng bilibid. Na kesyo ganito, kesyo ganyan. Ang hirap pala dun, ganun pala dun, grabe. Ganun talaga yung pagkain, yung sitwasyon ng pagkain dun, parang hindi mo makakain. Meron pa. Meron din tayo narinig na nangyayari sa ibang inmate doon, yung naeembangan daw yung mga asawa nila. Oh no! Sakit nun. Embang. Ang sitwasyon daw ng pagtulog doon siksikan, dikit-dikit. At saka yung mga dalaw daw doon, ayon sa mga napanood natin, ay sagrado. At yung kapag nagkamali ka, may kaakibat na kaparusahan, narinig din natin yan. Yung tinatawag na pum! Takal. Nalaman din ninyo kung ano ba ang kahulugan ng Bosyo, Tayman, Agurang. Diba? Mga katanungan nyo yan At saka yung mahiwagang bulitas. Kung paano isinasagawa yon. Nalaman nyo din yan. Bulitas na para sa mga sandata ni Tarzan. Nalaman din natin na sila man din ay umiiyak ng palihim doon. Pati yung tinatawag na pamamangkat at yung mga simbolo nito at kung ano ang kahalagahan ng pamamangkat sa loob ng bilibid. Nasaksiyan at naparinig nyo rin yan sa mga nakapanayam ni Bosyo. Ang pagtatatak sa pilitan ba? Napanood nyo rin yan at nagkaroon na ng kasagutan yung mga katanungan nyo. At ito ba? Meron din tayong nakapanayam ng ibang relihiyon. Ang isang kapatid nating Muslim. Wow! Ibinahagi niya rin ang kanyang karanasan at natutunan sa loob ng bilibid. Diba? May mga napulot tayong kaalaman at aral dahil sa mga boses nila. Napakaraming kwento nating maririnig, iba't ibang kwento, iba't ibang pangyayari sa kanilang buhay, iba't ibang nadanasan nila sa loob ng bilibid. Ang maganda doon, meron tayong napulot na aral
sa mga ina-upload na videos ni Bosyo, sa mga nakakausap ni Bosyo, sa mga nakakapanayam ni Bosyo. Alam nyo ba, isang malaking panalo na natin ang makarinig tayo ng payo sa boses ng mga taong may napatunayan na. Boses ng may paghihirap at pagdurusa sa kanilang buhay. Ako din mismo ay nagulat sa mga kasagutan nila sa bawat tanong ko. Hindi kasi scripted to. Ngayon, kung sakaling magtatanong ako, lumalabas sa kanilang mga boses ang kasagutan. Yun ay galing sa kanilang puso. Makikita mo at malalaman mo na totoo yun. Walang script to. Hindi pinaghandaan to. Parang ambush interview to. Tanong ko, biglang sagot niya. Walang script. Walang daya. Natural. Walang halong kemikal. Napakasarap sa damdamin at sa kalooban na makarinig tayo ng mga payo galing sa mga taong may karanasan. Tapos, sasabihin pa sa atin na huwag tayong gumawa ng ikakapahamak natin o masama. Maituturing na isang biyaya na yung para sa akin. Dahil minsan lang tayo makakakausap ng mga taong magpapayo at magliligtas sa atin sa anumang kapahamakan. Dahil nilalaman ng mga boses nila, ang gusto nilang imensahe talaga sa inyo ay huwag nyo nang balakin o sapitin pa ang mga dinanas nila sa loob ng bilibid. Di ba ang sarap ng ganon? Yung parang may gumagabay sa'yo. Ha? Yung may makakausap ka na ganong klaseng tao o magpaalala sa'yo. Pribileyo mo na yun. Blessing na yun para sa atin at makarinig tayo ng tamang payo galing sa mga may napatunayan na. Napakadami pang kwento sa likod ng matataas na pader at malalamig na rehas ng bilibid. Hinding-hindi mauubos ang kwento niyang mga yan. Kaya ang gagawin ko, maghahanap ako ng mga boses na magpapaintindi, especially sa mga kabataan na yan. Oh my God. Para sa kanila talaga to. Para hindi talaga nila sapitin tong bilibid. Hahanap ako ng makakausap at magbibigay patunay upang kahit papano ay maliwanagan naman yung mga yan. Yung mga ayaw umintindi ay baka sakali madaplisan yung tenga niyan, yung utak niyan ng mga mensahe ng may mga patunay. Kaya lang ako nag-video para i-share ko lang sa inyo yung mga aral na natutunan nating lahat. Sabay-sabay nating nalaman at natutunan. Di ba? Bago ko patayin ang camera ni Bosyo, nais ko muna magpasalamat. Siyempre, sa Panginoon, maraming salamat sa pagbibigay niya sa akin ng sipag, determinasyon, magawin yung mga bagay na tama. Salamat sa kahit nawawala na ako ng pag-asa minsan, parang ayoko na, tigil na, tama na. Pero may darating na blessing. Dinadaan niya sa comment. Yung magandang komento. So, pag nakakabasa ako ng komentong ganun ay nakakataba ng puso at nakakasipag. So, ayun na naman. Banat na naman si Bosyo. Content na naman si Bosyo. Kaya, walang hanggang pasasalamat, Ama, sa lahat ng biyaya. Siyempre, sa pamilya kong laging nasa likod ko, na nagsasabi sa akin na kaya mo yan. Kaya mo yan, ikaw pa ba? Sa mga anak ko nakasuporta, nakasubaybay sa akin, kaya mo yan pa, kaya mo yan, tuloy mo yan pa. Yun, isa yun sa susi na nagpapalakas ng loob ko. Salamat sa pamilya ko. Sa mga followers at subscriber ni Bosyo na nakasuporta, nakalikod palagi sa kanya. Aba, umiingay na tayo, mga kakosa. Especially sa TikTok. Yan. Marami na rin tayong napapahanga at napapabilib sa mga mensaheng binibitawan natin sa TikTok. So marami-rami na rin ang naniniwala ron. Marami na rin sa YouTube at saka Facebook. So paramihin pa natin. Tulungan nyo akong paramihin at tulungan nyo ako marinig tayo para mas kumonte yung mga pasaway dyan. Ito lang ang susi nun. Kailangan ng bandahan sa tenga yung mga yan para matauhan. Sa mga kaibigan,
na naniwala at sumuporta, at sa mga kaibigan na rin na walang bilib at hindi naniniwala. So, salamat pa din sa inyo. Dahil sa inyo, sa mga hindi naniniwala, ay nagpupursige ako. Para balang araw, palakpakan nyo din ako. At hindi ko pwedeng makalimutan na magpasalamat at rumispeto at sumaludo sa lahat ng pangkat nationwide o mapa-international man yan, labas man ng bansa yan. Saludo po ako sa lahat ng pangkat. Umasa po kayo na mas pagbubutihin at pagagandahin pa natin ang ating nasimulan. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta nyo sa akin. Huwag kayong mag-alala. Hindi titigil si Bosyo at magpapatuloy hanggat nandyan kayo na naniniwala sa akin. Si Bosyo ay umaasa na patuloy kayong susuporta at ihintayin ang lahat ng mga videos na i-upload niya. Samahan niyo ako. Sabay-sabay tayong bumuno ng magagandang mensahe. Kay Mayor Enan, kay Kosang Atuts, na sa likod lagi ng camera, at hindi nyo pa nasisilayan ang pagmumuka. Makakasama ko pa rin sila. Hindi naman nila ako iniwan, lagi lang naman sila nandyan para sa akin. At naniniwala ako na hanggang dulo ang suporta sa akin ni Mayor Enan at Kosang Atuts. Saludo, mahal ko kayo mga tol. Excuse me, may tanong lang ako. Ano ba talaga definition sa inyo ng salitang bilibid o pangungulungan ng isang tao? Siyempre, diyan sa mapanghusgang lipunan, ang sasabihin ng bilibid ay kulungan ng masasamang tao, piitan ng mga kriminal. Oops! Wait lang, may liliwanagin lang ako ng konti. Kaya ang isang taong nagkamali sa laya o nakagawa ng hindi mabuti sa kapwa ay ipinipiit, dinadala sa kulungan na tinatawag. Kung tawagin ito ay NBP, New Bilibid Prison. Kung alam nyo lang. Bureau of Correction. Bureau of Correction. Maliwanag. Bureau of Correction. Abot nyo naman kung ano ang ibig ko sabihin. Bureau of Correction. Hindi ka pinaparusahan, kaya ka nakakulong. Ibig sabihin, itinatama lang yung pagkakamali mo. Although may paghihirap sa loob ng bilibid, unang-una, mawawalay ka sa pamilya mo. Parte yon ng kasalanan na kabayaran sa kasalanang nagawa mo. Yung kalayawan mo sa laya, mawawala kasi lahat yon. Yun yung paghihirap. Yun. Pero ang Bureau of Correction nga, itinatama ka. Hindi parusa ang tawag doon. Diba? So, sana maunawaan nyo. Dahil iba yung pagkakakilala nyo pag dinala sa loob ng piitan ng isang tao eh. Diba? Pahihirapan yan. Demonyo kasi yan, criminal kasi yan. Hindi. Ang ginagawa ng gobyerno, itinatama lang yung mga maling nagawa nila sa laya. Bureau of Correction. Sa malinaw. Malinaw yan! Yang mga galing dyan, sa totoo lang, real talk lang tayo. Huwag niyong pangilagan yan, porque galing bilibid, ex-convict, naging inmate, pangingilagan nyo. Kausapin nyo. Maniwala kayo sa akin. Hindi kayo ipapahamak yan at may mapupulot kayong kabutihan at aral dyan. Dahil lumabas yan, ang baon niya, disiplina at respeto sa bawat isa. Malinaw, di po ba? Kung kaya, paulit-ulit kong sinasabi sa inyo na kung sakaling magkikita tayo, ang gusto ko sa laya, wag sa bilibid. Kaya naman sa lahat ng naniniwala at sumusuporta kay Bosyo, pagpalain po kayo nawa ng poong may kapal. Peace out!